store Favorite store ng taga Pilipinas. Kasama ko pala si Billy. May-ari. Ayan. Si Billy Irato. At Huwag mo lang kompleto ng pangalan. Lagyan mo na lang ng middle name. middle name? Oh. Billy na Irato. Dito yung naiwanan yung bukas yung sasakyan mo, no? Hindi, dun sa Best Buy. Si Raulo ko. dito. Akala mo, ulitin mo. Akala ko dito para maulit ba? Bagay pala ako mag-vlogger, no? Bili kaya ako dito, no? Guys, ako na mag-vlog ngayon, ha. Ninakaw ko yung camera ni Atoy Solid. Magpa-practice ako ng vlog. Bibili ako ng ano. Hindi, para huwag kang makialam. Ayun. Dito muna kami. Pasyal ay grocery lang konti. Tapos habang inaantay yung pupuntahan namin kasi meron pa daw siyang pinuntahan kasi meron siyang trabaho, ewan ko kung trabaho yun, siguro trabaho yun. Magko-call na lang ako sa kanya pag nandito na siya. Gawa tayo ng pineapple juice, yan. Dahil healthy living ba? Ewan ko kung healthy living, preservative naman yan, pero mas maganda siguro ko yung prutas, no? Kumuha na rin ako ng mangga. Ang dami. Nga pala, kumuha ako nito yung garlic kasi masarap siyang itimpla sa fried rice, yan. Laging binibili. Gulat ako, ginugulat mo ako. Pulo na yung basket mo, Oh. Kulang ba tayo isang basket, Dagdagan mo na isang basket. Yung basket mo maliit, yung sa akin malaki, pero walang laman. Sa'yo punong-puno na. Lagay mo na lang kaya yung basket mo dito. Mga chichirya pala dito. Puro ang lalaki. Grabe. Ayan, no, mauubos mo yan ng, hindi mo mauubos yan ng isang buksan lang. Ayan, malalaki yung mga chichirya dito. Mga packaging niya, yung mga packaging ng chichirya malalaki. Ayan, magsasawa ka talaga. Wala pa akong nakitang maliit na chichirya. Yung packaging niya, ito lang. Ganito lang, kukumpara mo dito sa malalaki. Grabe. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na talagang malalaki, may maliliit na packaging. Meron pa nga packaging, maliit lang, halos ganito lang kaliit eh. Pero dito sobrang laki. Pero kahit pa paano mga tropa, yung mga ganitong chichirya, iwas-iwas pa rin ako dito kasi mahirap na, hindi pa rin siya healthy. Yan. Sa bagay, ito mga preservative na iniinom ko, hindi rin naman healthy, pero makasakali makatulong din. Pero mas mabuti kung prutas talaga yung kakainin. Sabihin na nating libre nga yung healthcare dito, healthcare system din na. Kaya po namin sinasabing libre, benepisyo kasi yan. Dahil sa tax po kasi, nababawas na po yung sa tax namin dito. So, doon kinukuha yung pondo ng health dito, yung pondo sa sa health benefits namin dito, doon po sa tax. And kung tinatanong nyo po kung titingnan namin sa aming paycheck, I think yun na po yun, sa tax na po tinatanggal kasi ni-research ko na rin po yan talagang sa tax po tinatanggal. Sa mga ibang benefits naman po, sa dental at saka sa iba, nasa insurance po namin yun, na doon din tinatanggal sa paycheck namin. Yun po. At yun nga, sabi nga ni Kuya Wensi, yun, Kuya Wensi, yun, hindi niya ipagpapalit ang Canada sa Pinas. Yun. Kasi nga marami nang nangyari sa kanyang mga naitulong sa kanyang kalusugan. Kaya sabi nga ng iba, yung mga iba nagko-comment sa akin, napakaganda ng health dito sa Canada, health benefits na may bibigay kasi yun nga, libre, wala kang binabayaran, walang masyadong ginagastos, maliban na lang sa gamot. Depende, I think yung iba nagwagastos rin sila sa gamot, yung iba hindi naman. Katulad nung kilala ko na nagda-dialysis pero
Yung gamot, libre din sa kanya, hindi rin niya binabayaran. So, dinideliver sa kanilang bahay yun. So, hindi niya ipagpapalit ang Canada kasi nga, malaki na ang naitulong sa kanya rito. So, nakailang surgery na sila. Nakailang pagamutan na rin, ganun. So, parang eto na yung pangalawang buhay, kumbaga. Alam nyo po, ang tatay ko ay namatay biglaan. Wala ako sa tabi niya yung time na yun. At wala kaming nagawa eh. Alam ko nararamdaman ng tatay ko noon. May nararamdaman na siya. So parang hindi siya nagme-maintenance dahil nga ang problema namin doon, financial. Wala kaming pera, iniisip niya, imbes na lang na pambili niya ng gamot siguro. Binibigay na lang niya pambili ng pagkain namin pang araw-araw. Kasi ang tatay ko po noon, wala siyang permanenteng trabaho ng time na yun. Nagta-tricycle driver lang po ang tatay ko noon. So, nung mga time na yun na talagang nararamdaman na niyang hindi na niya kaya, tinakbo niya yung sarili niya sa ospital. At nung una, okay pa siya. Nagkakalma pa siya. Kumakalma pa yung tatay ko noon. Yun ang kwento sa akin ng mga kapatid ko. Kasi nung mga time na yun, wala po ako sa tabi nila. Wala po ako sa lugar nila. Sa lugar namin doon sa Ilocos Sur noon. Kasi nasa Cagayan po ako nung time na yun eh. Nung binalita na lang sa akin, sabi, kuya, wala na si tatay. Mga time na yun talagang hanggang ngayon siya ng mga tropa. Dito ko pa nadali. Naging emotional tayo mga tropa. Kasi nga yung pangarap mo ba na pangarap mo sa tatay mo hindi mo magagawa kasi wala na siya. Ilang mga tropa. Pasensya na mga tropa. Talagang nadalala ako sa emosyon. Kasi nga, syempre, bilang anak, gusto mo rin paramdam yung nagawa ng magulang mo para sa'yo nung bata ka pa. So yung mga tropa na, pasensya na. Medyo naging emotional tayo kanina. Kinat ko na muna kasi talagang nag-recover muna ako. Siyempre, isipin nyo na lang mga magulang natin. Ganun nga. Magulang natin, nag-sakripisyo sila sa atin para mabuhay tayo, mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. So, para sa akin, yung nagawa ng tatay ko na sakripisyo at lahat-lahat, nakita ko naman yun. At although meron akong sama ng loob sa kanya noong time na yun kasi ayoko na sanang uminom siya noon. Honestly, nag-aaway kami pag nakikita ko siyang umiinom at hindi ko na gusto. Gusto ko sana sa kanya noon, tumigil na siya sa pag-iinom ng mga time na yun. Sabi ko nga sa kanya noon, tama na yan. Kailangan mo nang itigil ang pag-iinom kasi nakakasama yan sa kalusugan mo. Yun ang sinasabi ko rin sa kanya. Kumbaga, hindi naman niya away na talagang away na pero may dumating talaga yung time na talagang nag-away kami. Hindi naman sa bastos akong anak. Gusto ko lang yung concern ko as bilang anak. Bilang magulang pala, binibigay yung maganda para sa iyong anak. Para nagsasakripisyo ka, para may bigay mo kung ano yung mga pangarap mo sa inyong anak. Ganon din naman yung sa akin nung parang gusto ko ring maging okay ang tatay ko noon. Kasi syempre may mga nababalita, mga ganyan. Biglaan, hindi natin alam, mawawala ka na. So, matindi ang sobrang lungkot ko nung time na yun. Nung nasa Cagayan ako, sobrang iyak ko nung time na yun. Sabi ko nga, sana nandito pa ang tatay ko para maano niya yung makita niya yung improvement ng buhay ko. At may bigay ko rin sa kanya yung mga
pangarap ko sa kanila. Hindi natin masasabi kung kailan tayo kukunin, kailan tayo basta. Pero para sa akin, habang buhay pa yung mga magulang natin, bigay natin ng full support na pagmamahal sa kanila. Katulad nito, lately, gumastos ako. Kasi binigyan ko ng magandang mga appliances ba na hindi namin kayang bilhin sa Pinas, na kaya ko nang i-provide kaya ko nang ibilhin para sa magulang ko. So hindi naman biglaan, pero unti-unti lang nibibigay ko na rin sa kanila. Nibibigay ko na rin sa kanya, sa aking ina. Yun. At syempre, gusto ko rin one of these days, pag okay na ako rito, madala ko rin yung nanay ko. May padama ko rin sa kanya yung buhay dito. Makaranas siya ng snow, makita niya yung mga gandang tanawin dito. Although sa ngayon nag-e-enjoy naman siya sa Pinas, gala nga siya ng gala ngayon. So balik tayo mga katropa, no, dun sa health system dito, no. Ang layo na napuntahan natin, napunta dun sa drama eh. Tsaka ang layo na rin ang pinuntahan ko eh. Nandito na ako sa sapatos eh, nag-grocery ako eh. So mga tropa, wait lang, saan ba ako pupunta? Dapat sa grocery lang ako eh, ba't napunta ako rito? Sabi nga ng ibang viewers ko, pag sa Pinas ang nangyari sa kanila, yung mga nangyari sa kanila dito, malamang katulad na rin sila ng tatay ko na nawala, nabigla. At dahil wala nga kaming pera na pambili, pang gastos, pang maintenance niya, tiniis na lang niya yung sakit para sa aming pamilya niya. Ganun po katindi ang sakripisyo ng tatay ko. Kahit hirap na siya, pinipilit pa rin niyang i-provide lahat para sa amin. Ayan po, bumili po tayo ng salmon at napawaw ako sa presyo. Punong-puno na rin yung cart niya. Umiiyak na nga eh. Kasi hindi niya ako mahanap kanina eh. Ang gusto niya, pa-page niya ako eh. Paging Atoy, I'm lost. Dingdong. Ha? Dingdong? Walang Marian dyan? Wala. Kaya ito, paano? May bilis siya ng ano. Hindi siya natural na yung Bakit? coconut. One time, bumili ako niyan, hindi ko Ikaw? nagustuhan kasi hindi siya talaga yung parang... Anong gusto mo, yung nasa buko? Oo. Yung parang lasang ganun. Ay, Yung ito. parang hindi masyadong Hindi ka alam mo bakit ibang Bakit? lasa? Oh, bakit? May halong lata na eh. Lasang lata ba? lasang lat. May artificial na kasi hindi niya kasi Tikman pa lang. Oh. Tingin muna kung... Di ba, mga pugi. Oh. So yung mga tropa, magbabayad na lang po kami at si Billy... Pati sa akin, bayaran? Hindi. Hindi, bayaran ko ba? Sa'yo nga ako magpapabayad kasi nakalimutan ko credit Hindi ko pa nga card ako ko eh. tapos. Bayaran ko ba? Pati sa akin, bayaran ko? Oo, hindi. Ikaw nga, nakalimutan ko yung credit card ko. Ikaw na lang magbayad dito. I-collateral mo yung kamera mo. I-collateral natin tong camera na gamit natin tapos balikan natin. Oo, collateral. Tapos iisipin, ba't di pa bumabalik yung mga... Yung salmon pa lang, 50 na yan, no? Oo, medyo mahal ang salmon eh. So, healthy living nga eh. Kaya kailangan natin magsakripisyo Okay, para high blood ka kasi, no? High blood? Hindi, may high blood din yung salmon. Oh? High blood yan. Hindi, may omega 3 yan. Hindi, yung presyo ba? Ay, yung presyo. High blood yung presyo eh. Walang, may bago. Yes, no? Billy, Kuya, tawag ka. collateral muna kita. Naiwan ko yung wallet ko sa sasakyan. Sa sobrang katangahan ko, naiwan ko yung wallet ko doon sa sasakyan ko. Kailangan kong balikan. Wala akong pambayad eh. Nakasubscribe ko ba sa akin? Hello. Hindi pa kuya, pero ngayon magsusunod. Sorry naman. Tinanong kasi ni ate kung nagbablog ako. Anyway, maraming salamat Salamat you po. po. Ayan. Ano pangalan te? Kati po. Kati po. Pag nakita mo niyo po si ate Kati dito sa Walmart, dito sa Brandon, palibre po kayo. Taga-saks kayo? Hindi sa ano po kami, sa Nipawa. Mga set approved. Hindi daw magamit na yun yung 20 less mo. It's Opo. approved, pero hindi. It's okay, I will explain.
Pero hindi po na magamit yung less 20 mo kasi may problem dito sa system namin. Hindi magamit. Ito kasi usually yung ginagamit namin para maless eh. Oo. So, next na balik mo sa siya maliless. Okay. So, Okay lang. makukuha siya. Sige. Yung sa baka sa mukha yan, no? Oo, sa mukha. Ang ID ba? Oo, sa mukha. At Bakit sa baka akin na, bro? Bakit sa akin ako, bro, no? mas pogi kasi yung nasa picture sa ano mo eh, sa ID mo eh. Hindi po dito po kuya, card po, gagamitin niya. Anong card po? Bayad na po. Ay, magbabayad na po ba ako? Kala ko libre. Ayun guys, di na-approve yung 20% niya dahil sa mukha. Wala eh. Kasi yung Ganun talaga eh. yung ID ng mukha niya, Piolo Pascual. Oo. Tapos yung pangalan, Atoy. Yun. Parang mali. Piolo Pascual yung nasa ID. Tapos yung pangalan, Atoy. Huwag mo kasi sabihin. Grabe ka naman, binubuhin mo ko. Gumamit na nga ako ng picture para magmukha akong pogi. Pinubuking mo ko. Tara. Salamat, ma'am. Salamat kuya. Salamat kuya. Kita ulit ha. Anong immigrant kayo din na PR na kayo sa Pilipinas? Tapos mabigay dito. Sa Dubai ako na. Sa Dubai ka nag-apply. So, Pwede pala yun, mag-apply ka. Kasi may ano kami dito, may relative. actually, marami akong viewer na taga Middle East. So, ayun, nag-cross country kayo. Ay, hindi. Kasi umuwi kami ng Pilipinas. Basta mahaba istorya. Mahabang Message kita istorya. sa YouTube. May message niya ako. Hindi, meron akong Facebook page eh. Pwede kang mag-ano Ano doon. po, same ato yung sulit. Atoy sulit dun po. Pero hindi Piolo Pascual ang picture ko dun ah. Uy, dito yung exit ko pupunta. Mali yung pupunta. Ate, sige po te. Ingat. Gusto yata mag-grocery ulit. Subscribe mo ako te, pero huwag mong asahang Piolo Pascual yung picture ah. So yun po mga Thank tropa, si ate ay galing Dubai. At nag-apply siya from Dubai papunta rito sa Canada. Hindi niya sinabi sa amin ng detalye kung paano siya nag-apply. Pero sabi niya, may message daw niya. Mahabang istorya. Mahabang istorya daw. So mga isang libro, ganun. Mga, ewan ko, encyclopedia ba yun? So, pag sa mga nagtatanong sa Middle East, alamin po natin kung paano po siya nag-apply mula Middle East papunta dito sa Canada. So, ayun po, PR po siya. At bagong-bagong fresh po dito sa Canada. At mukhang marami pa siyang kailangan matutunan dito sa Canada. So, shoutout po sa iyo ate at sa pamilya mo. Yan. Welcome to Canada! Baby,